Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, samantalang tayo ay mag-aaral ng kanyang pong banal na salita. Inyo po akong samahan sa pag-aaral ng kanyang pong banal na salita. Isang mahalagang bagay ang ating pag-aaralan ngayon na may kinalaman po sa ating pong kasaysayan, sa ating pong karanasan sa sanlibutan ito na punong-puno ng kasamaan. Ngunit yan, bago yan po ay tayo po muna ay manalangin. Ilingin po natin ang kanyang banal na patnubay. Dakila po namin Diyos, ang banal na tanin na sa mga langit. Kami po ay mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Tanggapin niyo kami, Panginoon, at pagkaluban niyo po kami ng sapat na karunungan na nagmumula sa inyo upang maintindihan po namin at malaman po namin ang inyong pong malalim at malawak na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ito at yun din, Panginoon, kinikilala po namin ang aming pong mga kasalanan at mga pagkukulang na kami inyong patawarin at linisin upang maging karapat-dapat po kami sa inyo pong banal na harapan. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa iyong panalangin. Nilig po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So, sa ngalan po ng South Zambales District, ako po si Pastor Titan Mundin Jr. Muli po magbabahagi sa inyo na may kinalaman po sa kagandahang loob ng ating Panginoon, na may kinalaman po sa ating pong buhay sa sanlibutan ito. Ano po ba ang ating pong kailangan malaman sa ating pong buhay sa kasaysayan ng sanlibutan ito? Ang ating pong titulo na dadalhin po sa inyo ay tinatawag nating Second Coming of Christ o ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating pong focus. Ang focus ng ating pag-aaral ay tinatawag nating The World's Last Day, yung huling kapanahunan ng ating pong sanlibutan. Ngunit bago natin pag-aralan ang huling kapanahunan ng sanlibutan, bago po natin siya matukoy, ay kailangan po nating simulan ang mga kasaysayan ito. Ano ang mangyayari sa ating pong kinabukasan at sino po ang may hawak nito? Kung kasaysayan ito. At ano mangyayari sa ating mundo sa panahong ito na nagtatapos? At ano pa ang magiging karanasan natin o magiging karanasan natin sa sanlibutan ito? At paano ito mangyayari at paano ang relasyon ito sa kasaysayan ng Biblia? So kung ating pag-aaralan ang aklat ni Daniel sa chapter 2 verse 36 hanggang 42, ay isang hari ang nagkaroon ng isang pangitain. Isang pangitain na kailanman ay hindi niya maunawa at maintindihan. Ngunit ito'y napakahalaga sa kanyang pakiramdam at tila bagang malawak ang kanyang ibig sabihin ng pangitain ito na nais niyang maunawa, ngunit hindi niya makayanan sa kanyang sariling pagkakaunawa. Ngunit sa ganitong kalagayan, ang hari ay nagpatawag ng iba't ibang matatalinong mga tao sa kanyang kaharian upang ipaliwanag ang kanyang pangitain. Ngunit ang mga matatalino ay wala hong nagawa at maging sila man ay hindi nila kayang ipaliwanag ang pangitain. Ngunit narito po si Daniel, isang lingkod ng ating Panginoon, kinikilala bilang isang propeta sa bayan ng Israel. At ito ay ipinatawag at marahil ay nakita po natin at nabasa natin ang kasaysayan ng Daniel kung paano po siya tumugon. Sa maikling story, sa maikling kwento, ang ating pong propetang ito na si Daniel ay nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang hari upang ipaliwanag ang mga pangitain sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. So, si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng pagkakataong makausap si Daniel tungkol sa isang panaginip na hindi niya mauna-unawaan sa kanyang sariling kaunawaan. At mapapansin natin doon sa kasaysayan, pinuri ni Daniel ang Panginoon sapagkat sa pamamagitan nito'y ang pangitain ay may papaliwanag ng Diyos sa harapan ni Haring Nebuchadnezzar. Ito'y isang kaharian na makapangyarihan sa panahon na yon at isang kaharian na tila bagang wala ng pagpangailangan at narito lahat ang mga
pangailangan ng lahat ng mga tao. Kaya papansinin po natin ang kaharian ito ay totoong hindi basta-basta ito na pinangamasiwa ng isang hari. Ngunit ang hari ito na pinakamatalino at pinakamatapang sa panahon yun, mapapansin po natin ay nagkaroon ng isang pangitain na hindi niya kayang unawain. Ngunit sa pagpapaikli ng kwento, sa kasaysayan ng Biblia, ito yung isang mahalagang kasaysayan na ipinagkaloob ng Panginoon sa buong sanlibutan upang malaman natin kung ano ang simula nito at paano ito magtatapos. Ito po ang pasimula. Makikita po natin sa aklat ng Daniel chapter 2 na yung kasaysayan na kanyang ipinahayag ng Diyos kay Hari Nebukadnezar ang isang larawang malaki, ang isang rebulto na merong ulo, merong balikat, merong baywang, merong paa. At mapapansin po natin doon sa mga yon ay mayroong mga sinisimboluhan. Ito yung mga kaharian. Ang ulo ay ginto, at ang balikat ay silver, at ang baywang ay bronze o tanso. Ang kanyang paa naman ay bakal, at ang sa bandang talampakan naman ay yung tinatawag natin pinaghalong bakal at saka putik. So ito yung pangitain ni Haring Nebukadnezar na hindi niya kayang maunawa at hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin. Pero pakiramdam niya, ito yung napakahalaga. Para bagang hindi masukat ng kanyang kalungan, ng kanyang kaalaman kung ano mangyayari ito kung sakasakaling ito ay maganap sa buong sanlibutan. Kaya po, mapapansin po natin ang paliwanag ng ating Panginoon kay Haring Nebukadnezar sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Ang ulo ay ang kaharian ng Babylon, at ang kanya pong balikat ay ang kaharian ng Medo-Persia o ng Persia, at ang kanya pong baywang ay ang kaharian ng Grisya, at ang kanyang legs ay ang kaharian ng Roma, at ang kanyang paa naman ay kaharian naman yung tinatawag nating 10 kingdom na under ng Roma. So mapapansin po natin lahat yan ayon sa kasaysayan. Sa world history ay mababasa po natin ang mga kasaysayang ito noong 606 BC. Ayon po sa pag-aaral sa Biblia, ay ito'y pag-ahari po ni Haring Nebukadnezar, hari ng Babylonia. Noong 606 hanggang 539 BC, ito naman yung pag-ahari ni Cyrus the Great na pumalit kay Haring Nebukadnezar. Ito po yung tinatawag nating Persia, itong balikat. At pagkatapos yung noong 531 AD ay ito naman yung pag-ahari ng Grisya. At yung pag-ahari naman ng Roma noong 168 BC, ito naman yung pag-ahari ng Roma hanggang sa 10 kingdoms ay pag-ahari ito noong panahon ng 476 AD. Panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay ang nag-ahari ay ang Roma, o tinatawag natin pagkatapos ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta na sa langit at nagkaroon ng mga disipulo na sila nagtayo ng iglesia sa iba't ibang lugar, ay doon po tinatawag natin na nagkaroon ng tinatawag na 10 kingdoms ang Roma. At ang 10 kingdoms ito, o yung tinatawag natin 10 kaharian, sumisimbolo doon sa 10 daliri ng kanyang paa, ng rebultong nakita ni Haring Nebukadnezar, na ipaliwanag ito sa pamamagitan ni Propeta Daniel, ay mapapansin po natin ang interpretation na po ng 10 kingdom ay may kinalaman din po ito sa history. Ang kingdom na ito po ay pinangalanan na tinatawag nating yung Anglo-Saxon, yung Franks, Alemanni, Lombards, Visigoth, Burgundians, Swedi, Ostrogoth, Heruli, at saka Vandals. Ito po isang 10 kingdom na natagpuan sa panahon ng Roma, sa paghahari ng Roma. Ngunit ang tatlo po dito ay lumaban sa hari ng Roma, kaya po sila sinakop at sila nabura sa mapa o nabura ang kanilang kaharian, kaya naging 7 na lang po yung kingdom na yon. At itong tatlong ito ay meron din kasaysayan at hula sa Biblia kung ating kung susundan. Ngunit hindi po tayo pupunta doon ng mas madali, mas maganda ho pag-aralan natin isa-isa. Ang ating pag-aaralan lang po ngayon ay yung pasimula ng mga kahariang ito na sinimulan ng ating Panginoon kung paano niya
ipinahayag na ang kasaysayan ng sanlibutan ay mangyayari. At ito po ay itong mga bansang ito, ang pangalan nila ngayon, sa ngayon ano po, kasi noon yun ang pangalan nila. Ngayon ay ang pangalan nila yung tinatawag natin England, France, Germany, Italy, Spain, Switzerland at saka Portugal, yung 7 na yon. Ang Anglo-Saxon po ay tinatawag po natin England, yung Frank ay France, yung Germany ay yan tinatawag natin Alumani, Lombards ay Italy, at yung Visigoth ay yung Spain, at yung Burgundians ay Switzerland, at yung Suebe ay Portugal. Yung Ostrogoth at Hirli Bandars, wala na po yun sa panahon ng 10 Kingdoms. Ito po yung kasaysayan, nangyari po, nagkaroon po ng 10 kaharian sa panahon ng paghahari ng Roma. So yan po yung kasaysayan. Ito po ay nangyari sapagkat ang Biblia o ang Diyos ay nagpahayag po ng mga bagay nito. Ito po yung kasaysayan niya. Ibig sabihin, ay nagkakatotoo po ang kasaysayan ng Biblia at meron hong gustong maghari sa sanlibutan ito. At ang paghahari nito ay labanan ang katotohanan, labanan ang kapangyarihan ng Diyos at kanilang inaangkin ang buong kapangyarihan upang sila'y masunod at ang sanlibutan ito ay mananatili sa kanilang pangunguna. So, yan po ang kasaysayan o yan po ang layunin ng kaaway upang tayo ay malinlang sa panahong ito. Kaya lang ho, meron hong binabanggit sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, ang talata ay 45. Kung ating pong pag-aaralan ito, ang sabi niya po ay ganito: yabang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay at pumutol ng mga bakal at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninang niya ay tapat. Ibig sabihin ay mayroong isang bato doon, yung bato na yun ay tumama doon sa paa at ang itong malaking rebulto ay nabuwag. At pagkatapos niyan ay kung ano ang mangyayari doon sa bato, nasa verse 44 po ng chapter 2, Kapitulo 2 ng aklat ng Daniel, ang sabi niya po ay ganito: at sa mga kaarawan ng mga haring na iyaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niyon ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. So ang kaharian ng Diyos ay nailatatag sa buong sanlibutan ito at ang kaharian ng Panginoon ito na tumanggap sa kanya pong mga salita at sumampalataya sa kanya, ang kaharian ito ay magpasawalang hanggang sa langit. At ang kaharian ito, ayon po sa pag-aaral, ay walang iba kundi mga sumasampalataya at ipinapangaral ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan, at kailanman ay hindi sila nagtatangi ng salita ng ating Panginoon, kailanman ay hindi sila nangihina sa anumang gawa ng sanlibutan ito. Sila ang larawan ng kaharian ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig at daluyan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Marahil ang tinutukoy pong yun ay kayo at ako na pinangahawakan ito, at ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin at nasa isipan natin, sapagkat tayo ang magiging isang o maninirahan doon sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. At sa pagpapatuloy po, ang batong ito na tinatukoy na aklat ng Daniel, ito po ay isang bato na kung paano ay dinurog niya ang malaking rebultong napangitain ni Haring Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. At pagkatapos niyan, ang batong ito, ayon po sa Daniel chapter 2 verse 44, mapapansin po natin, ang kahariang ito sa lupa na itinatag ng Diyos magpakailanman hanggang sa langit na bayan, ay hindi siya nagpa-practice ng political power or human armies.
Hindi po. Ang kaharian ng Diyos ay punong-puno ng kapayapaan at ang kapayapaan ito'y magpasawalang hanggan. At ang kaharian ng Diyos, ang nag-ahari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang ruler ng kaharian ito. Siya ang Panginoon. Kung siya ang ruler ng kaharian ito, dito sa lupa pa lang ay tinatanggap na siya o tinatanggap natin siya bilang Panginoon at ruler ng ating pong buhay. At ang kaharian ito ay walang ibang sinusunod kundi ang salita ng ating Panginoon at nakapokus dito sa salita ng ating Panginoon at ito ay isinasakabuhayan ng mga sumasampalataya sa ating Diyos sa kanyang mga banal na salita. Itong kaharian ito ay napakahalaga. Isang kaharian na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Isang kaharian nagtataglay ng walang hanggang pabalita ng kaligtasan. Isang kahariang nagtataglay ng liwanag sa buhay ng taong nasa kadiliman at nasa walang pag-asa. Ang kahariang ito ay nagpapahayag ng walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoon sa buhay ng mga tao. Kaya nga mga minamahal ng mga kaibigan, mga kapatid, ating pong pag-aralang mabuti sapagkat ito'y napakahalaga. Sapagkat ang ating Panginoon ay malapit ng dumating, inahayag niyang lahat ng mga bagay nito upang kayo at ako ay magkaroon ng kasiguruhan sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Ano naman po ang larawan ng pagdating ng ating Panginoon kung ating pong papansinin? Ang larawan ng pagdating ng ating Panginoon ay marahil ay magiging larawan din kung paano dadayain tayo ng kaaway o ni Satanas tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit kung pangahawakan natin ang katotohanan, kung pangahawakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, kung dito tayo sasandig at magtitiwala sa salitang ito, ay hindi ho tayo maliligaw at hindi ho tayo maladaya ng kaaway. Ano po ang larawan ng pagdating ng ating Panginoon? Ang tinatawag nating personal po siyang darating. Personal po siyang darating. Makikita po natin siya o makikita po siya ng lahat ng mga mata, literal. Ibig sabihin po literal. Ayan po yung nakalagay sa aklat ng Revelation o Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 7. At ang kanyang pagdating ay punong-puno ng kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin maliwanag at makikitang-kita talaga ng lahat ng mga mata. Ang kanyang pagdating ay kikidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran. At ang kanyang pagdating ay napakarami o tinatawag natin laksa-laksang mga anghel. Yan po yung nakalagay sa aklat ni Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31. Kasama niya ang kanyang mga laksa-laksang mga anghel. So, ano naman po ang pagkakaiba ng mga sinasabi natin o naririnig natin sa sanlibutan ito na dumating na daw ang Panginoon at nasa kanila ang Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita sa kanila kung kaya tayo ay kailangan sumunod sa kanila. Ito po ay isang babala sa ating pong lahat. Ang Panginoon kailanman ay hindi nagkakamali ng kanyang mga sinasabi at kailanman ito ay hindi malabo sa isipan natin. Hindi ito malabo sa ating isipan sapagkat ang Diyos ay nagsalita hindi para magsalita ng mga bagay na hindi natin maintindihan, kundi isinalita niya sa atin kung anong kaya ng ating mga kaisipan sapagkat siya ang may gawa ng ating mga kaisipan. Dangan nga lang tayo mga tao ay may likas na tinatawag nating pagpili at pagtanggi. Ang iba ay dahil sa walang panahon o dahil sa hindi nila kayang unawain ang Biblia at wala sa kalampuso't isipang malaman ng mga katotohanan ito, ay hindi nila mauunawaan ang panawagan ng ating Panginoon. Kung kaya ngayong sa ating pag-aaral ay maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang pagdating ay mayroong mga pangyayari na hindi magaganap o hindi kayang gawin ng sinumang mag-aangking siya ang Kristo. At ano naman po ang magiging karanasan ng tao kapag malapit ang dumating ang ating Panginoon? Sa atin po, ano po magiging karanasan natin? Hindi na ho yan bago.
sapagkat ito'y pinahayag din ng ating Panginoon. Kaya bantayan po natin ating mga sarili. Ang mga salitang ito na kanyang binabanggit sa Biblia, maging ang kanyang pong mga disipulo ay saksi sa mga mangyayari sa sanlibutan ito, sapagkat ang mga disipulo ay nagkandamatay na, ngunit ang kasamaan ay hindi nila kasamang namatay. Kundi siya ay namatay kay Kristo. At ang kasalanan ito na hindi nagtagumpay sa kanila, ang kasamaang ito hindi nagtagumpay sa kanila, ito ay pilit pa rin pumapayagpag sa mga susunod na mga henerasyon. Kung kaya sinabi ng ating Panginoon, ito ay mangyayari. Ano po ito mga ito na ating mararanasan bago dumating ating Panginoon? Unang-una po dyan, yung tinatawag nating temptation o mga tukso. Ito'y gawain ng isang kasamaan. Ito'y gawain ng isang masamang espiritu. Yung tinatawag nating tukso. Kaya wag mo natin subukang manukso, kundi tayo po ay bitbitin po natin ang karakter ng ating Panginoon. No? Kaya ang tukso po ay isa sa mga pinakakahinaan nating mga tao. At alam ni Satanas yan, sapagkat siya'y matalino. At dyan nahulog ang ating pong mga unang mga magulang. So papansinin po natin ang kasaysayan yan. Hindi hulihim sa atin yan, maliban lamang kung talagang hindi na natin kayang lumapit sa ating Panginoon, maliban lamang kung hindi na tayo marunong magbasa at sumampalataya sa ating Panginoon, hindi ho natin maalala ang lahat ng mga bagay na yan kung paano ho nagkasala ang tao. Kaya ang tukso ay hindi ito basta-basta na mapapanagumpayan ng isang tao, liban lamang kung siya ay na kay Kristo at tinanggap niyang ang ating Panginoong si Kristo bilang kanyang tagapagligtas ng kanyang buhay. At ito pa mararanasan natin sa sanlibutan. Ang mararanasan natin sa sanlibutan ay ang mga kaligayahan at kasiyahan ng sanlibutan ito ng ating buhay. Pero gusto natin lahat ay masaya. Ngunit ang totoo, sa gitna ng kasiyahan ay ganun din ang kalungkutan. Meron pa rin pagkapagod sa kasiyahan. Kasi ang pinupuri ay ang kapwa, ang kanyang sarili. Ang hinahanap ay ang sariling kaligayahan, hindi hinahanap ang kaligayahan ng magpasawalang hanggan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya pansinin po natin mga bagay ito sapagkat ito ay napakahalaga. At ang iba naman sa atin ay napakagaganda at napakahuhusay ng kanilang pong pagkatao at pagkasumpong sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sila ngayon ay nagpa-practice ng pananampalataya. So kapag tayo nagbabasa ng Biblia, tayo nanalangin, at sinusunod natin ang salita ng ating Panginoon, tayo po ay nagpa-practice ng pananampalataya. At ang pananampalataya niyan ay tumitibay kung nakikita natin ang mga gawa ng ating Panginoon ayon sa kanya pong mga banal na salita, kung nasusundan po natin ito. Katulad po yung pinag-aralan po natin noong simula pa lang, kung nasusundan po natin ito po yung pagpapractice ng pananampalataya, sapagkat ito'y nangyari na, at mangyayari pa, ito'y ikatitibay ng ating pananampalataya. And then, tinatawag natin, yung iba naman po ay, meron silang tinatawag na personal commitment. Pag sinabing personal commitment, sila ay gumagawa ayon lamang sa banal na kalooban ng Diyos at kasama nila mismo ang Diyos at sila ay iginigiyan ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa kanilang buhay ay tapat silang maglilingkod sa ating Panginoon kasama ng buong iglesia ng ating Panginoon. Sila ay nakikiisa, sila ay maligaya at sila ay tila bagang ang kaligayahan ay magpasawalang hanggan. At ang mga tukso at mga pagsubok ay hindi na nila masyadong napapansin, sapagkat alam nilang ito'y mangyayari. At kung sakaling mangyari, sila ay lagi na sa Panginoon, sila ay masaya sapagkat sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa kanila, kung sila ay nasa Panginoon, sino ang laban sa kanila? Sino ang magtatagumpay sa kanila? So, ibig sabihin, sila ay tagumpay kapag kasama nila ang Panginoon. Then yung iba naman ay preparing for the uncertainty of life. Naghahanda sila. Para saan? Naghahanda sila para sa hindi inaasahan na pagdating ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, hindi natin alam ang oras at araw ng kanyang pagdating. Kaya sila ay nakahanda na. Kung anumang oras dumating ang ating Panginoon, ini-expect na nila na sila ay nasa Panginoon. Yan po ang ginagawa ng tao. Yan po ang magiging karanasan ng mga makasalanan at ng mga nasa Panginoon.
Kaya kung ako ho papipiliin ninyo, dito po ako. Kung saan ang Panginoon, kung ano sinabi ng Panginoon, yun ang ating susundin sapagkat iyan ang kalooban ng ating Panginoon. At narito ang walang hanggang kapayapaan, narito ang kaharian ng Diyos, narito ang walang hanggang buhay, narito ang tunay na hari, narito ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya napakasaya at napakaligaya na naging maliliwanag sa atin, no? Na naging maliwanag sa atin ang salita ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng walang hanggang kaligayahan. Bagaman tayo ay totoong nasa mahirap na kalagayan sa sanlibutan makasalanan, ngunit ang Diyos ay nagsasalita, no, ng mga katotohanan na ito'y mangyayari. Kung sakaling ito'y mangyayari, ikaw ay handa na. Ano po bang larawan ng taong sinasabi dito na handa na? Pag sinabing handa na, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, marahil kayong lahat, tayong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, ay nakaranas ng tinatawag nating handa na. Pag sinabi nating handa na, kalbo, nakita mo yung mga pagkain dyan, napakaraming pagkain, wala pa nagsisimula. Pero ang lahat ng mga tao ay handa na, ibig sabihin, ay nandyan na. Pero tayo nakahanda na. Ibig sabihin, ready na tayong kumain. Pag sinabi ng ating Panginoon na tayo kakain na, talagang kakain tayo sapagkat handa na. Pinananabikan natin yung pangako ng ating Panginoon, yung kanyang salita. So nariyan po ang salita ng ating Panginoon, tayo ay handa na. So ito yung kaligayahan natin. Darating ang pagsubok, alam ko na yan. Kailangan ko na ng matinding pananampalataya, matinding dahilan sa aking isipan, sa aking puso, paano mapanagumpayan. So dahil dyan ay tinuturo lahat ng ating Panginoon sa Biblia. Hindi man natin maisa-isa, ngunit nalalaman natin na ganyan kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa atin, mahal na mahal niya tayo, at kailanman ay hindi niya tayo iniwan, kundi patuloy siya nagsasalita na may kinalaman sa ating paghahanda sa kanyang malapit na pagdating. Kaya ang pagdating ng Panginoon ay tiyak, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na, at ang pagdating ng Panginoon ay hindi na magtatagal. Ating nalaman ang history. Ano pa ang magiging karanasan natin sa sanlibutan ito? Ito ay pinahayag ng ating Panginoon. Ilang bahagi lamang ito bilang pag-focus doon sa pagdating ng Panginoon na hindi tayo manghihina, hindi tayo mawawala, hindi tayo mapapahamak, kundi tayo maging handa sa kanyang malapit na pagdating. Yan po ang second coming ng ating Panginoon, isang kasaysayan na kailanman ay hindi kayang tigilan sino man, maging matalinong tao o pinakamatalino sa buong sanlibutan ito, hindi kayang tigilan sapagkat ang Diyos na nagsabi, hindi kailanman ito'y mababalik. Lahat ng bagay ito'y mangyayari, maging ang sinasabi niya sa ating buhay, ito ay mangyayari. Kung sakaling mangyari, ay tayo naman ay handa na. Purihin natin ang Panginoon sapagkat napakatamis ng kanyang mga pangako. At talagang makaasa tayo na tayo ay magiging matibay at makakasama natin ang ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay nagtagumpay. Ilang bahagi, ilang puntos na gusto ko pong ipaalala sa atin ngayon, ayon sa ating pag-aaral. Sundan po natin, marahil kayo nakabuo ng ilang mga bahagi ng mga lesson sa puntong ito. Ngunit ang sa akin po ay kailangan po natin maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Ito'y nahayag na, hindi na ito mapipigilan. At gayon din, tayo'y maging tapat sa Kanya. Huwag po tayong magpapatumpik-tumpik, kundi talagang isiksik natin, o itayo natin sa ating mga puso at isipan, na ang Panginoon ay napakabuti at kailanman hindi tayo pababayaan. Tayo laging sasandig sa Kanya. Tayo manatiling tapat sa Kanya, tagasunod ng Kanyang mga banal na salita at tagasaksi sa Kanyang mga patotoo habang Siya ay malapit, habang Siya ay paparating, habang Siya ay hinihintay natin sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay hindi na magtatagal para sa inyo at para sa akin. Ayaw niyang manatili tayo sa sanlibutan ito. Alam niyang napakahirap din. Alam niyang hindi magiging maligaya ang mga katulad nating mga tao na nanatili sa sanlibutang makasalanan. At ang pangatlo ay magiging mapanalanginin. Tayo dapat maging mapapanalanginin sa ating Panginoon. Ipanalangin natin palagi na gusto nating maligtas, gusto nating maghanda. Ipanalangin natin palagi na tulungan tayong
masaksihan o masunod ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salitang ito na siya nagpapabanal sa atin at nagpapaliwanag ng ating landasin, no? Ng ating mga tinatahak na daan sa mundong makasalanan at hindi tayo kailanman maimpluwensyahan ng kasamaan, no? Na hindi ito ang banal na kalooban. At gayon din, no? Basahin natin palagi ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon, at panghawakan natin ang pangako niya na tayong lahat sa pamamagitan nito ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Isang malaking gathering. Sa pagdating ng Panginoon, isang malaking gathering. Lahat tayo ay naroon. Lahat tayo magbabatian. Lahat tayo masaya. Lahat tayo marahil ay magkukwentuhan tungkol sa mga ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay sa sanlibutan ito. At pagkatapos, yan ay siya na ang magiging hari ng ating buhay. Siya na ang ruler ng ating buhay. Siya, si Kristo, ang ating pong Panginoon na tagapagligtas ay makakasama natin magpasawalang hanggan. Isang kaligayahang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Isang pagkakataon, isang pribilehiyo o opportunity para sa atin na isang taong makasalanan na minsan tayo'y lumaban sa Diyos ng palihim o hindi man natin naiintindihan. Minsan tayo napalayo sa Diyos. Minsan hindi natin pinakinggan ang kanyang mga banal na salita, ngunit hindi siya nagtutumigil. Habang ikaw at ako ay nabubuhay, ang Diyos ay magsasalita ng mga salitang makapagpapalakas ng iyong pananampalataya at ng aking pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay tagapagligtas. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan. Tandaan po natin, ang kasaysayan ito'y nangyari na at mangyayari pa sa mga panahong ito hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ang kasaysayan ito'y ibinigay mismo ng Diyos na hindi nagkakamali. Ang kasaysayan ito ay ginagampanan mismo ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan ito upang tapusin ang kasamaan, upang tapusin ang kasalanan ng sanlibutan ito. Lahat tayo ay uuwi na sa langit na bayan. Darating ng ating Panginoon, nawa tayo ay maging handa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.